Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jimboy. Walang eksaktong taon, probinsya ng Aklan. Nang mga panong ito, naninirahan sa kabundukan ng Aklan itong si Jimboy. Kasama niya ang mga tsuin. Pag-uuling at pangahoy ang kinabubuhay ng mga ito. Kaya naman mas madalas silang nasa bundok kaysa sa kapatagan. Nasa edad 18 ang binata nang mangyari ang isang kaganapang lubusang nakapagpabago sa kanyang pagkatao. Si Jimboy ang tipo ng binatang hindi naniniwala sa mga bagay-bagay na hindi nakikita ng mga mata. Lalo pa kung kwento lang at walang basihan ang kaganapan, tatawanan lang ito ng binata. Ngunit isang hapon, habang nagsasalansan ng mga kahoy na uulingin, nakarinig ito ng pagaspas na parabang nagmumula sa malalaking pares ng pakpak. Tumingala si Jimboy upang tignan kung ano ang may gawa nito. Ngunit wala naman siyang nakitang lumilipad sa kalangitan. Muling bumalik sa ginagawa si Jimboy. Ilang sandali lang ay dumating ang dalawang tsuhin, si Bong at si Manuel. O Jimboy, mabuti naman at nakalahati mo na ang pagsasalansan. Pag natapos mo na yan, takpan mo kagad para masindihan na natin. Utos ng tsuhin na ang pangalan ay Manuel. Aba, di ka na naawa sa pamangkin mo. Tulungan mo kaysa tumutunganga ka dyan. Wala ka namang ginawa maghapon eh. Palakad-lakad ka lang sa ilalim ng kakauyan. Wika pa ng isang tsuhin na ang pangalan ay Bong. Bata pa ang ina ni Jimboy ng isilang ito, kaya halos magkakasing edad lang sila ng mga tsuhin. Maagang naulila sa mga magulang dahil sa pagsalakay ng mga rebelde sa kanilang lugar. Kaya naman ang lolo at lola na ang nagsilbing mga magulang ng binata. Lumaki itong kasama ang dalawang tsuhin at itinuring na din siyang nakababatang kapatid ng mga ito. Habang nagsasalansan ng mga kahoy, naalala ni Jimboy ang narinig, kaya tinanong nito ang mga tsuhin. Nga pala, Tio Bong. May narinig ako kanina eh. Paggaspas ng malaking ibon. May napapansin ba kayong ganun? Wika ni Jimboy. Nagkatinginan ang dalawang tsuhin at sabay pang tumawa. Wala yun. Parang hindi ka na nasanay dito sa gubat. Alam mong ganitong oras naglalabasan ng mga bayakan. Mamaya manghuhuli kami ni Manuel para may pang-ulam tayo. Kaya bilisan mo na dyan at magsasaing na muna ako. Huwag kung ano-ano yung iniisip mo, ano ka ba? Nasa gubat ka. Normal na may mga kakaibang bagay dito. Wika ni Bong. Ilang sandali lang ay natapos na nilang isalansan ang mga kahoy. Kagad na din itong tinakpan ng mga dahon ng saging, pati na rin ng dayami. Takpan mo na yan ng lupa, Jimboy. Lalakad muna kami ni Manong Bong para manghuli ng uulamin natin. Ikaw na din ang bahalang magsindi Kayang-kaya mo na yan. Wika ni Manuel. Hindi naman sumagot ang binata dahil abala ito sa pagtatrabaho. Ilang sandali pa ay natapos ng sindihan ni Jimboy ang ulingan, kaya naupo ito sa gilid upang magpahinga. Habang nakasandal sa isang puno, muli nitong narinig ang malakas na pagaspas at sa pagkakataong iyon,
nakita nito ang napakalaking ibon na dumaan sa kanyang tapat. Napatayo ang binata. Akmang tatakbo na nang biglang dumating ang dalawang chewin. Laking pagtataka nito dahil gumagapang papunta sa kanya ang dalawa. Dumapa ka, Jimboy! Wag na wag kang tatayo! Wika ni Bong. Dali-dali namang dumapa ang binata at muling nagtanong. Bakit po ba? Ano po ba nangyayari, Tiyo Bong? Tanong ni Jimboy. Huwag kang maingay kung gusto mo pang makauwi ng buhay. Wika ni Manuel at dito na natakot ang binata. Nanatili itong nakadapa hanggang sasabihin ng chewin na ligtas ng tumayo. Bakit po, Tiyo? Anong nangyari? Kanina pa ako nagtatanong ha. Tanong ni Jimboy. Mamaya ako na ipapaliwanag. Sa ngayon, bilisan mo na. Kailangan nating makahanap ng ligtas na lugar. Tugon ni Manuel. Marahang naglakad ang tatlo papasok ng kagubatan. Nakahinga ng maluwagang tatlo nang makakita ng maliit na yungib. Diyos ko, salamat. Akala ko mamamatay na tayo eh. San ba kasi nanggaling yung lintik na yun? Tanong ni Bong. Hindi ako sigurado. Pero mukhang yun yata ang sinasabi ni tatay. Delikado tayo dito. Bukas sa bukas mababa tayo. Hindi tayo pwedeng manatili sa kagubatan sa ganitong sitwasyon. Tugon ni Manuel. Naalala ni Jimboy ang mga kwento sa kanya ni Lolo Badong tungkol sa isang malaking ibon na nambibiktima ng mga kabataan sa kanilang lugar. Yun po ba yung sinasabi ni Lolo Badong na sulak? Tanong ng binata. Kaunting kaalaman. Ang sulak ay isang higanteng ibon na sinasabing mahigit 10 talampakan ang tangkad. Ang lapad ng pakpak nito, mahigit 20 talampakan, may matatalas na kuko, at ang tuka nito ay nakakurba na parang karit. Dinadagit nito ang mga kabataan at dinadala sa kanyang pugad upang magsilbing pagkain. Balik tayo sa kwento. Patuloy na nakiramdam ang tatlo. Patuloy pa din nilang naririnig ang malakas na pagaspas ng nilalang. Ang mabuti pa siguro, antay na lang natin mag-umaga bago tayo umalis. Talagang hindi tayo titigilan ng isang yan. Wika ni Bong. Mas mabuti pa nga yan. Jimboy, gumawa ka ng siga. Dito muna tayo magpapalipas ng gabi. Wika ni Manuel. Isinara ni Jimboy ang yungib gamit ang mga tuyong dahon ng nyog. Nanatili ang mga ito hanggang pagsikat ng araw. Umuwi na tayo. Hindi ko isusong ang sarili ko sa panganib. Alam kong hindi maniniwala ang mga tao sa sasabihin natin. Kaya mas mabuti pang wag na lang tayo magkwento. Gumawa kayo ng dahilan kay tatay. Wika ni Manuel. Alam nila na walang maniniwala kung sasabihin nilang inatake sila ng sulak. Dahil para nga sa taong bayan, isa lang itong alamat at walang sino man ang nakakita ng totoong anyo nito. Maliban na lang kay Lolo Badong. Alam ni tatay ang tungkol sa sulak at siya mismo ang may karanasan sa nilalang na yon. Jimboy, nakikita mo naman yung malaking peklat sa likod ni tatay, hindi ba? Wika ni Bong. Opo, Tiyo. Ang sabi niya nga sa akin, malaking ibon daw ang may gawa nun. Eh kaso, walang naniwala sa kanya eh. Tugon ni Jimboy.
Lasenggo kasi si tatay nung kabataan pa niya. Kaya walang naniniwala. Hindi umuwi ng bahay yun hanggat hindi nalalango sa alak. Pero kahit ganun yun, matino ang pag-iisip niya at naaalala niya ang lahat ng nangyayari. Kahit nakainom pa yun. Kaya nga, hindi ako makakupit ng pera dun eh. Kahit lang sa alak, grabe ang utak eh. Kaso nga lang, yun din yung problema sa mga tao. Kapag nabansagang kang lasenggo, wala talagang maniniwala sa'yo. Pag-uusap ng dalawa. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa tahanan. Nakita si Lolo Badong na nakaupo sa atangan. Oh, bakit napaaga ata ang uwi nyo? Anong nangyari? Tanong ng matanda. Nagtulakan pa ang mga ito kung sino ang magsasabi. Paano po ba? Kasi tayo may nangyari. Hindi po namin inaasahan eh. Ano po kasi? Ano nga? Ay nako, kahit kailan talaga Manuel, hindi ka marunong magdetalye ng mga sinasabi mo. Ayusin mo, magsimula ka sa umpisa. Batuin kita ng sinela sa mukha eh. Sigaw ng matanda. Napakamot ng ulo si Manuel. Pinaliwanag ang lahat ng nangyari. Hindi na nagulat pa ang matanda. Dahil simula pa lang alam na nitong babalik ang nilalang. Sinasabi ko na nga ba? Ayaw kasi nilang maniwala sa akin eh. Ay mabuti naman nakauwi kayo ng ligtas. Kung sa bagay, wala namang mangyayari sa inyo hanggat hindi kayo nakikita ng nilalag. O siya, ayusin nyo na ang mga sarili nyo para kayong hinabol ng 10 demonyo. Ang dugyot ng itsura nyo. Ang baho pa. Magsiligo kayo. Wika ng matanda. Laking pasasalamat ng tatlo dahil nakauwi sila ng ligtas sa tahanan. At kagaya ng nakaugalian ni Jimboy, tuwing hapon kapag walang trabaho, nakikipag-usap ang binata kay Lolo Badong. Madalas nakikinig lang ito sa kahit anong kwento ng matanda. Ngunit sa pagkakataong iyon, si Jimboy mismo ang nagbukas ng usapan. Lolo, ito na po yung salabat nyo. Wika ni Jimboy. Ay maraming salamat na po ha. Kumusta naman? Buti hindi kayo napahamak sa bundok. Pwede naman kasing hindi ka na sumama sa mga tiyuhin mo. Hindi ako mapapatawad ng nanay mo kapag may nangyaring masama sa'yo. Ipinangako ko sa puntod niya na hindi kita papabayaan, na aalagaan kita. Naiintindihan mo ba, apo? Wika ng matanda. Nag-iisang apo si Jimboy, kaya mahal na mahal ito ni Lolo Badong. Kahit nung maliit pa, hindi nahihiwalay sa paningin ng matanda si Jimboy. Alam ko naman po yun, Lolo. Sa totoo lang, grabe po yung takot ko kagabi. Akala ko po mamamatay na kami nila Tio Manuel eh. Mabuti na lang po, nakakita kami ng maliit na kuweba, kaya doon po kami nagpalipas ng gabi. Pero, pwede po bang sabihin niyo sa akin, Lolo? Ano po ba yung nakita namin? Ano po bang meron sa mga sulak, Lolo? Tanong ni Jimboy. Ang sulak ay mga alaga ng aswang. Kadalasan sila ang ginagamit ng mga aswang para manalakay. Pero madalas silang namumuhay mag-isa sa mga kabundukan na hindi gaanong nagagambala ng mga tao. At sa oras na maistorbo ang kanilang pamamahinga, ay doon lang sila lumalabas. Wika ni Lolo Badong. Ibig sabihin po, Lolo,
pwedeng naistorbo namin yung sulak. Kasi sa pagkakalam ko, kami lang nila Tio Manuel ang naroon sa gubat ng mga oras na yun eh. Siguro lolo, may nagawa po kami kaya po lumabas yun oh. Tanong ni Jimboy. Hindi ko rin masabi, Apo eh. Kasi hindi basta-bastang nagigising ang sulak sa simpleng pagpuputol ng puno, Jimboy. Maaaring may malakas na gambala ang gumising sa kanya. At kung totoo man na sulak ang nakita nyo, paniguradong may mapapahamak na naman. Wika ng matanda. Iniisip ni Jimboy kung sino ang maaaring gumambala sa nilalang. Wala naman itong narinig sa ingay sa kagubatan. Sa pagkakalala ko po kasi lolo, wala naman po akong narinig na ingay sa gubat. Kaya hindi din po ako sigurado kung may ibang tao maliban sa amin. Tugon ni Jimboy. Hindi naman na nagsalita ang matanda. Matapos makipagkwentuhan, lumabas ng bahay si Jimboy para magpakain ng mga alagang hayop. Nasa mataas na bahagi ng burol ang kanilang bahay at kita ang kalsadang mula sa bayan. Napansin ng binata ang malalaking sasakyang paakyat sa kanilang baryo. Dali-dali nitong sinabi kay Lolo Badong ang nakita. Nasagot na ang mga tanong natin. Merong gumagambala sa mga nananahimik na nilalang. Merong nanggagambala sa katahimikan ng kalikasan. Wika ni Lolo Badong. Kinabukasan habang nag-iikot sa bayan, nakita ni Jimboy ang ilang dayuhang nakikipag-usap sa kapitan ng kanilang barangay. At dahil sa kuryosidad, lumapit ito upang makinig sa pinag-uusapan. Ayon sa mga dayuhan, titibagin nila ang bundok na sakop ng kanilang barangay. Nakikita ng binatang tinuturo ng mga dayuhan ang lugar kung saan nakita ang sulak. Dali-daling umuwi ang binata at sinabi sa mga tiyuhin ang narinig. Hindi na ako magtataka. Malamang nasuhulan ng mga dayuhan niyang sikap kaya pumayag. Ay nako, iba talaga ang nagagawa ng pera. Nakakalimutan yung mga kababaryo kapag bibigyan na ng malaking halaga. Wika ni Manuel. Wala na tayong magagawa dyan kung hindi manood sa mga magaganap. Manalangin tayo na walang madamay na inosente. Tugon ni Lolo Badong. Ilang araw ang nakalipas. Sinimulan na ang paghukay sa lugar. Maraming puno ang binababa sa kabayanan. Kinuha nila Jimboy ang pagkakataong iyon upang ituloy ang pag-uuling. Hinakot ng mga ito ang mga sangang nakuha sa kagubatan at dinala sa kanilang tahanan upang doon ipagpatuloy ang trabaho. Ngunit ginabi ang binata sa paghahakot dahil nagkaroon ng problema ang kanilang karo na ginagamit sa panghakot. Napilitan si Jimboy na iwan ito sa tabi ng daan. Dinala pa uwi ang alagang kalabaw. Habang naglalakad, nakarinig ito ng malakas na ingay na parang pinaghalo-halong sigaw ng tao at atungal na kinakatay na baboy. Kasunod ng ingay na yun, ang malakas na pagaspas ng pakpak na tila nagmumula sa napakalaking ibon. Napatingala ang binata. Nanlaki ang mga mata. Nakita ang anino ng isang malaking nilalang. Biglang lumipad papunta sa mga bahay. Dali-daling sumakay ang binata sa kalabaw. Pinatakbo ng mabilis.
Pagkarating sa tahanan ay sinalubong ito ng tiyuhin. Saan ka ba nang galing? Hindi mo ba alam ang nangyayari? Dalawa sa mga taong nagtatrabaho sa bundok ang pinatay ng sulak. Wika ni Bong. Opo, Tiyo. Nakita ko nga po yung nilalang na papunta dito. Kaya nagmadali po akong umuwi. Mabuti na lang po nasa maayos kayong kalagayan. Si Lolo Badong po. Nasaan po si Lolo? Tanong ni Jimboy. Nasa bayan pa siya. Pero nandoon na ang Tiyo Manuel mo. Mag-antay ka lang dito. Ako na ang susundo sa kanila. Tugon ni Bong. Nag-aalala ito sa matanda. Nagpumilit si Jimboy na sumama. Hindi po. Sasama po ako. Gusto ko pong masigurado na ligtas si Lolo Badong kaya pakiusap po, Tiyo. Isama niyo po ako. At isa pa, hindi naman ako bata eh. Kaya ko nang ipagtanggol ang sarili ko. Wika ni Jimboy. Wala nang nagawa ang tiyuhin, kundi pasamahin ito. Sa isip ni Bong, mas mabuting magkakasama sila kung sakaling sumalakay man ang nilalang. Bilisan mo na. Baka hindi na natin maabutan si Tatay at Manuel. Tugon ni Bong. Dali-daling tumakbo ang dalawa. Bit-bit ang kanilang mga itak. Pinuntahan ng mga ito ang bayan. Nakita nila na tila walang kaalam-alam ang mga tao sa maaaring maganap sa gabing iyon. Nakita ng dalawa si Lolo Badong at Manuel naglalakad sa daan habang nagtatawanan. Mabuti naman at nakita namin kayo. Bilisan na po natin, Tay. Kailangan nating lumayo sa bayan. Nakita namin ni Jimboy ang sulak. Hindi na ituloy ni Bong ang sasabihin dahil pinatahimik ito ni Lolo Badong. Alam ko. Kaya huwag kang maingay. Maglakad ka na lang pauwi. Dahil wala ka nang magagawa para tulungan pa ang mga taong yon. Tugon ng matanda. Kagad namang sumunod sila Jimboy. Habang patuloy na naglalakad, walang tigil ang pagtingala ng binata na tila ba may kung anong inaantay. Ngunit nakarating sila sa tahanan ng walang nangyayaring kakaiba. Bakit po ganun? Parang hindi naman nagpakita yung sulak. Tanong ni Jimboy. Bukas pa natin malalaman kung anong klaseng pananalanta ang gagawin ng nilalang na yon. Pero ipanatag mo ang kalooban mo. Dahil hanggat wala kang ginagawa na hindi magugustuhan ng nilalang, hindi ka mapapahamak. Kaya matulog ka na, iho. Wika ni Lolo Badong. Pero Lo, ano ba talagang kayang gawin ng sulak? Nakakatakot po eh. Hindi ko po alam kung anong meron dun eh. Muling tanong ni Jimboy. Ay nako, eto na naman ang apo ko. O siya, sige na nga. Mag-usap na lang muna tayo. Alam mo Jimboy, hindi lang pisikal na pananalanta ang kayang gawin ng sulak. Isa itong engkantadong nilalang at kaya nitong magbigay ng sakit, salot o hindi kaya pagkamatay sa isang lugar. At yon ang inaabangan kong maganap. Tugon ni Lolo Badong. Pinaliwanag nito ang totoong anyo ng engkantong ibon. Hindi kagaya ng pangkaraniwang ibon. Ang sulak ay may malausok na balahibo. Kung makikita mo ito sa liwanag, magmimistulang itim ang ulap, kaya walang sandata ang maaaring makapatay dito. Ngunit ayon din sa mga alamat, ang sulak ay susunod lang sa iisang Panginoon. Maaaring babaylan
o isang makapangyarihang aswang ang pinaglilingkuran nito. Utos lang nito ang susundin ng engkantong ibon. Sa tingin niyo po lolo, buhay pa po ba ang babaylan o aswang na yun? Tanong ng binata. Walang nakakaalam. Maaaring isa siya sa mga taong nakakasalamuha natin o maaari ding wala siyang kaalam-alam na siya pala ang Panginoon ng sulak. Tugon ni Lolo Badong. Huh? Paano yun? Pwede po ba mangyari yun, lolo? Oo apo. Ang mga babaylan at aswang ay hindi kagaya ng mga engkanto. Kaya nilang mabuhay ng mahabang panahon. Samantalang tayong mga tao, may hangganan ng buhay ng ating mga katawang lupa. Ngunit ang kaluluwa, kayang magpalipat-lipat sa iba't ibang panahon. Tugon ni Lolo Badong. Ba naman yun, oh? Paano natin malalaman kung... Hindi na naituloy ni Jimboy ang tanong. Dahil narinig niya na humihilik na ang matanda. Napakamot na lang ng ulo ang binata at kinumutan na lang ito. Kinabukasan, maagang nagkagulo ang mga tao. Dali-daling lumabas si Jimboy upang makiusyoso. Napag-alaman nitong nagkaroon ng sakuna sa lugar. Gumuho ang isa sa mga hinuhukay nilang bundok at maraming tao ang nabaon. Ang nakakapagtaka, walang sino man ang gumagalaw ng lugar na yun. Hindi pa naaabot ng mga makinarya ang bahaging ito. Narinig ng binatang tatanggalin ng mga dayuhan ang kanilang mga kagamitan sa lugar dahil may nakita silang hindi pangkaraniwan sa hinuhukay na daan. Hindi mapakali ang binata, kaya kahit pinagbawalan ito ni Lolo Badong na pumunta sa kagubatan, pumuslit si Jimboy upang makita ang nangyayari sa lugar. Pagkarating nito sa kagubatan ay napansin ng binata ang malaking hukay. Hindi ito pangkaraniwan dahil nasa kalagitnaan ng ginagawang daan ng butas. Perpekto ang pagkabilog na tila sinadyang gawin ng kung anong malaking nilalang. Kasalukuyang nasa taas ng bangin ng binata, kaya para lalong makita, bumaba ito sa ginagawang kalsada at sakto namang wala ng tao sa lugar dahil nag-alisa na ang bang ito. Tanging mga kagamitan na lang sa paghuhukay ang naiwan doon. May ilan pang ilaw ding nakita si Jimboy, kaya naman bumaba siya sa mismong hukay. Pagkarating sa ilalim, inikot ni Jimboy ang tingin sa paligid. Napansin ang malalaking yungib na patungo sa direksyon ng kabilang bundok. Marami itong naglakad papasok at habang palalim ng palalim, napansin ni Jimboy na tila sinadya talagang hukay ng yungib. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang ilang labi ng mga hayop, kalabaw, kambing, at ang mas nakapagbigay ng takot sa kanya, ang nagkalat na buto ng mga tao. Dali-daling lumabas ang binata at pagdating nito sa taas, nakasalubong nito si Manuel. Anong ginagawa mo ditong bata ka? Hindi ba pinagbawalan ka ni tatay na pumunta dito? Wika ng chewin. Hindi ba pati ikaw pinagbawalan din? Bakit ka nandito? Pero mamaya mo na ako pagalitan. May mga nakita ko sa loob ng butas, Tio Manuel. Mga kalansay ng hayop. At saka kalansay ng tao. Tugon ni Jimboy. Yan din ang usap-usapan sa barangay. Kaya daw pinahinto ang paggawa dahil sa nakita nilang yungib. Tugon ni Manuel.
Kagad inaya ang pamangkin na umalis na sa lugar. Sakto lang na nakalayo sila. Biglang dumating ang ilan sa mga dayuhang gumagawa sa lugar. Nagtago ang dalawa upang obserbahan ang gagawin ng mga dayuhan. Nakita nilang nagbababa ng mga kahon mula sa sasakyan. Napansin ni Manuel ang tatak nito. Napagtantong pang pasabog ang laman ng kahon. Halika na, Jimboy. Baka madamay pa tayo. Pampasabog ang dala ng mga yan. Nagulat si Jimboy sa sinabi ni Manuel. Hindi ito mapakali dahil alam niyang punterya ng mga dayuhan kung ano man ang nilalang na nasa loob ng yungib. Dali-daling umalis ang dalawa at pagdating sa tahanan, kagad nilang sinabi kay Lolo Badong ang nakita. Kagaya ng inaasahan ay pinagalitan sila ng matanda. Hindi ba sinabihan ko kayo na wag lalapit sa lugar na yon? Anong ginagawa niyong dalawa sa loob ng gubat? Tanong ni Lolo Badong. Hindi makasagot si Manuel, kaya si Jimboy ang nagsalita. Wala naman po, Lolo. Gusto lang po naming malaman ng dahilan kung bakit itinigil ang mga dayuhan yung paggawa ng daan. Pasensya na po, Lo, kung sumaway kami ni Tio Manuel sa bilin nyo. Tugon ng binata. Napailing na lang si Lolo Berong. Pero ang kinagulat ng dalawa, nang biglang magtanong ang matanda. Sigurado ba kayong mga pampasabog ang dala nila? Nagkatinginan ang magtsuhin at sabay na tumango. Dali-daling pumasok ng bahay ang matanda at kumuha ng sombrero. Teka, sandali lang po, tay. Saan naman po kayo pupunta? Tanong ni Manuel. Kay Kapitan, kailangan niyang malaman ang gagawin ng mga dayuhan. Delikado kapag pinasabog nila ang lugar. Matatabunan ng buong barangay kung sakaling gumuho ang bundok. Tugon ni Lolo Badong. Ano pong pwede naming gawin? Ano pong pwede naming maitulong, tay? Muling tanong ni Manuel. Simple lang ang gagawin niyo. Huwag kayong masyadong lumapit sa hukay. Tugon ng matanda. Matapos ay kagad na itong umalis. Halika na, Jimboy. May kailangan tayong gawin. Wika ni Manuel. Nagtaka ang binata kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit tila sumunod naman ang kanyang katawan. May kinuhang gamit si Manuel. Nakabalot sa itim na tela. Inabot ito sa binata at inayang umalis. Ano to, Tio Manuel? At saan tayo pupunta? Sabi ni Lolo wag tayong umalis ng bahay ah. Tanong ni Jimboy. Mali ang pagkakadinig mo, bata. Huwag tayong lalapit sa hukay. Yan ang sabi niya. Paminsan kasi, maglinis ka din ng tenga mo. Tugon ni Manuel. Ganun din yung Tio eh. Mamaya mas magalit sa atin si Lolo. Wika ni Jimboy. Jimboy, alam mo ba kung anong ibig sabihin ni tatay? Kailangan na nating kumilos dahil kung hindi, lalong mapapahamak ang karamihan. Halika na, ipapaliwanag ko ang lahat sa iyo habang nasa daan. Tugon ni Manuel. At habang naglalakad ay pinapaliwanag nito ang totoong dahilan kung bakit kailangan nilang kumilos. Ayon kay Manuel, matagal na panahon na ang nakakalipas. Ang ninuno nila ang nangangalaga sa kabundukan. Kabilang ang kanilang angkan sa tribo ng malalakas na babaylan. Bagaman hindi na nila sinunod ang mga sinaunang kaugalian,
Nanatili naman ang kanilang mga katungkulan bilang tagapangalaga at tagaprotekta ng kapaligiran. At ang mas lalong ikinagulat ng binata nang sabihin ni Manuel, saan kanila nagmula ang tagapangalaga ng sulak. Naaalala mo ba yung palaging sinasabi ni Tatay Jimboy? Tanong ni Manuel. Alin doon, Tiyo? Marami kasi siyang sinasabi sa akin eh. Na ang tagapangalaga ng sulak ay isang babaylan o hindi kaya aswang. At sa tuwing namamatay ito, lumilipat sa ibang katawan ng kaluluwa at siya ang susunod na tagapangalaga ng inkantong ibon. Siya lang ang susundin nito at wala ng iba. At ngayong walang kinikilalang Panginoon ng sulak, marami ang mapapahamak. Pag-uusap ng dalawa. Hindi nila namalayang nakarating na sila sa pupuntahan. Nagulat si Jimboy dahil nasa kabilang bahagi sila ng kabundukan. Teka, Tiyo. Bakit tayo nandito sa kabilang bundok? Sakop na to ng kabilang baryo ah. Tanong ng binata. Oo, at kanina pa nag-aantay dito si Bong. Tugon ni Manuel. Sabay turo sa kapatid na nakatayo sa bunganga ng malaking yungib. Ano naman po yung gagawin natin dito? Muling tanong ng binata. Inabot ni Jimboy ang dalawang bagay na nakabalot sa itim na tela. Panahon na para malaman natin kung ikaw ba talaga ang susunod na tagapangalaga ng sulak. Nanlaki ang mga mata ng binata sa sinabi ng Shuin. Inabot nito ang bagay sa binata at inutusang buksan. Ano ba ang laman nito at saka paano niyo nasabi na ako yung susunod na tagapangalaga ng sulak? Tanong ni Jimboy. Buksan mo at malalaman natin ang lahat ng kasagutan. Tugon ng Shuin. Dahan-dahan namang tinanggal ni Jimboy ang nakabalot na tela. Tumambad sa binata ang isang itim na bato. Hinawakan nito ng binata. Laking gulat ng tila may kung anong malakas na hangin ang biglang umihip at natumba ang binata. Nakita nito ang sariling nahuhulog sa bangin. Napapasigaw ang binata hanggang sa bigla siyang huminto sa ere. Inikot ni Jimboy ang tingin. Wala itong nakita kung hindi ulap. Puro puti ang kapaligiran. At sa hindi kalayuan napansin ni Jimboy ang nag-iisang itim na tuldok. Marahang naglakad ang binata upang lapitan ito. At habang papalapit ang binata, tila unti-unting lumalaki ang tuldok hanggang sa tuluyan na siyang lamunin ng kadiliman. Nataranta si Jimboy, kaya dali-dali itong tumakbo pabalik. Ngunit hindi na mahanap ng binata ang daan at kahit anong gawing pagtakbo, wala na itong makitang liwanag. Hanggang sa pinili ng binata ang kumalma. Manatiling nakatayo sa isang lugar. Bigla itong nakarinig ng mga kaluskos at nang lumingon. Napunta na naman siya sa ibang lugar. Sa pagkakataong iyon, nasa loob siya ng isang gubat. Hindi pamilyar sa binata ang lugar, ngunit may ilang tanawin doon na nakapagpapaalala sa kanya ng kanilang kagubatan. Nagpasya ang binatang mag-ikot sa lugar at habang naglalakad, nakarinig ito ng ilang batang nagtatawanan. Hinanap ni Jimboy kung saan nagmumula ang mga yon. Nakita nito ang 3 batang naglalaro sa ilog, kasama ang isang nilalang na halos kasing laki ng kalabaw. Kulay itim ang balat nito. Masayang nagtatampisaw kasama ang 3 bata. Marahang naglakad si Jimboy papunta sa mga ito.
Nanlaki ang mga mata ng binata nang mapagtanto kung ano ang nilalang na yun. Ito ay inakay, napakalaking ibon, at batay sa itsura ng nilalang, walang pagdadalawang isip na nakilala ni Jimboy na ito ay walang iba kung hindi ang inakay na sulak. Napakalapit na ng binata sa mga paslit at tila hindi siya nakikita ng mga ito. Napansin ni Jimboy ang kwintas na suot ng isa sa mga paslit. Tinignan ang hawak na itim na bato. Napagtanto na ang suot ng bata at ang nasa kanya ay iisa. Nanatili si Jimboy sa tabi ng ilog. Inantay na matapos ang mga paslit. Umuwi sila sa kanilang tahanan. Ilang minuto nga ang nakalipas. Nag-alisa na ang mga bata. Kasama nila ang inakay. Marami nitong humakbang na tila iniingatang matamaan ng kanyang mga kuko ang paa ng mga paslit. Aksidenteng nadapa ang isa sa mga ito. Kasabay nun, napakbang ang inakay. Nahagip ng kuko nito ang kanang bahagi ng likod ng bata. Ayos ka lang ba? Parang malalim yung sugat mo ah. Wika ng isa sa mga paslit. Nanlaki ang mga mata ni Jimboy dahil tinawag nitong badong ang batang nasugatan. Ay, hindi naman, malayo sa bituka to. At isa pa, hindi naman sinasadya ni Dulum, kaya ayos lang. Tugon ng batang nagngangalang badong. Ito din yung batang may suot na kwintas, nakagaya ng hawak ni Jimboy. Ginamot ito ng kasama at kagad na silang umuwi. Patuloy na sinundan ni Jimboy ang mga bata. Nanlaki ang mga mata nito. Dahil sa mismong tahanan nila umuwi yung batang nagngangalang badong. Unti-unting napapagtanto ni Jimboy na ang batang iyon ay walang iba kung hindi ang kanyang lolo badong. Matapos ang kaganapan, biglang nagbago ang paligid. Sa pagkakataong ito, nakita ni Jimboy ang binatang badong, pati na din ang malaking nilalang na nakatayo sa likod nito. Unti-unting luminaw sa isip ng binata na si Lolo Badong ang tagapangalaga ng sulak. Sa paglipas ng oras sa lugar na yun, nakita ni Jimboy ang sariling nakatayo sa loob ng isang silid. May isang babaeng kakasilang pa lang ng sanggol na lalaki. Naroon din ng mga sandaling iyon si Lolo Badong. Hawak-hawak nito ang sanggol habang kinakausap ang babaeng nakaiga sa kama. Pakiusap, magpakatatag ka, Amelia. Kailangan ka ng anak mo. Wika ni Badong. Hindi ko nakakayanin, Tay. Pasensya na po kayo kung iiwan ko sa inyo si Jimboy. Pakiusap po, palakihin niyo siya ng maayos. Wika ng babae bago ito tuluyang nalagutan ng hininga. Napagtanto ng binata na ang sanggol na kalong-kalong ni Lolo Badong walang iba kung hindi siya. At ang babaeng nakaiga sa kama ay ang kanyang ina. Napansin din ng binatang may hawak itong itim na bato. Inilapag ni Lolo Badong ang sanggol sa tabi nito. Kinuha ang bato. Matapos ay binalot sa itim na tela at itinago sa isang lugar. Huwag kang mag-alala, Amelia. Dahil pagdating ng tamang panahon, ibibigay ko sa anak mo ang iyong pamana. Matapos ang kaganapan, biglang hinila pa itaas si Jimboy. Muli na naman niyang naramdaman na parabang nahuhulog. Unti-unti ay lumalabas siya sa kadiliman.
Nang imulat ang mga mata ay muli niyang nakita ang dalawang tiyuhin. O mabuti naman nakabalik ka na. Ano? Nalaman mo na ba ang katotohanan? Tanong ni Manuel. Si Lolo Badong po. Isa sa mga naging tagapangalaga ng sulak. Tugon ni Jimboy. Ngayong hawak mo na ang bato. Ikaw na ang bagong tagapangalaga. Subukan mong tawagin ang sulak, Jimboy. Wika ni Manuel. Ngunit nag-aalangan ng binata dahil baka hindi niya magawang kontrolin ang nilalang at marami ang mapahamak. Baka po kasi kung anong mangyari, Tio Manuel eh. At isa pa, marami pong taong maaaring madamay kung sakali. Tugon ni Jimboy. Magtiwala ka lang, Jimboy. Walang mangyayaring masama. Muling wika ng tiyuhin. Bilisan mo na at anumang oras, papasabugin na nila ang kuweba. Sigaw ni Bong mula sa malayo. Napagtanto ni Jimboy na tama ang hinala. Ang yungib na hinukay ng mga dayuhan ay ang mismong lungga ng sulak. Binabalak nila itong pasabugin para tuluyang makulong ang nilalang sa loob. Ipinikit ni Jimboy ang mga mata. Tinawag sa pamamagitan ng isipan ang nilalang. At habang ginagawa niya ito, nakikita ng binata ang loob ng yungib sa kanyang isipan. Ilang sandali pa ay nasipat nito ang nilalang. Sulak, gumising ka at lumabas sa yungib. Nanganganib ang buhay mo. Matapos magsalita ni Jimboy, biglang kumilos ang nilalang. Binuka ang napakalapad na pakpak. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Jimboy na hindi pala gawa sa usok ang balahibo nito, kung hindi itim na apoy. Hindi makapaniwala ang binatang sumusunod sa kanya ang nilalang. Dali-dali itong lumipad papunta sa labasan ng yungib at nang imulat ng binata ang mga mata, tumambad sa kanilang tatlo ang dambuhalang itim na ibon na halos kamukha ng tao. Ikinumpas nito ang mga pakpak, lumipad ng napakataas. Habang pinagmamasdan ng tatlo ang higanting ibon, bigla namang nagsalita si Lolo Badong mula sa kanilang likuran. Mga pasaway talaga kayo. Jimboy, magagawa mong makita ang nakikita ng sulak. Ipikit mo ang iyong mga mata. Wika ng matanda. Napangiti naman si Jimboy at kagad na sinunod ang sinabi ni Lolo Badong. Nakita nga nito ang napakagandang tanawin na parang siya mismo ang lumilipad at nakatitig sa ibaba. Ngayon po, Lolo, ano pong gagawin natin? Maaari pong makita ng mga tao ang sulak. Paano po natin siya itatago? Tanong ni Jimboy. Mamaya ko sasagutin ang tanong mo. Sa ngayon umalis na tayo dito bago pa tuluyang sumabog ang mga bombang itinanim ng mga dayuhan. Tugon ng matanda. Dali-daling umalis ang apat sa lugar at muling ipinikit ni Jimboy ang mga mata. Nakita nito ang kanilang kinaroroonan sa pamamagitan ng paningin ng sulak. At sa gawing unahan, napansin ng binata ang sasakyan ng mga sundalong papaakyat sa bundok. Mukhang delikado ang daan na ito, Lolo. May mga sundalong paparating eh. Wika ni Jimboy. Magaling, Jimboy.
unti-unti mong natututunan ang paggamit sa kakayahan ng sulak. Bilisan nyo. Dito tayo dadaan sa kagubatan para hindi nila tayo mapansin. Ilang sandali pa. Nalampasan ng mga ito ang truck na punong-puno ng mga sundalo. Dali-daling umuwi ang apat sa kanilang tahanan at muling tinanong ni Jimboy ang matanda. Lolo, paano na po yung sulak? Paano po natin siya itatago? Napangiti ang matanda at nagsalita. Sa tingin mo, paano kung itinago sa mga magulang ko dati ang tungkol sa alaga ko? Gamitin mo yung batong yan. Tugon ng matanda sabay turo sa batong suot ni Jimboy. Hinawakan nito ng binata. Laking gulat niya nang biglang bumulusok pababa ang higanting ibon. At habang papalapit ito ng papalapit, unti-unti din itong naglalaho. Lolo! Lolo! Nasaan na po yung sulak? Ang alam ko, pabagsak siya dito sa atin eh. Tanong ni Jimboy. Kung nasaan ka, naroon din ang alaga mo. Ipinikit ng binata ang mga mata. Nakita nito ang sarili, maging ang dalawang tiyuhin at si Lolo Badong. Dito napagtanto ni Jimboy na may kakayahang maglaho sa paningin ng iba ang nilalang. Laking pasasalamat nito dahil nagawa niyang iligtas ang sulak. Alam mo, Jimboy, marami ang nagsasabing masamang nilalang ang sulak, pero nagkakamali sila. Depende sa nangangalaga nito ang magiging ugali niya. Oo nga, at naging masama ang unang Panginoon ng alaga mo. Pero hindi ibig sabihin mananatiling ganon ang sulak. Maaari itong magbago, depende sa kanyang tagapangalaga. Wika ng matanda. At ayon pa dito, simula nang manahin niya ang pangalaga sa sulak, ginawa ni Lolo Badong ang lahat para mawala ang kasamaan sa puso ng nilalang. Ngayon alam ko na po. Alam ko na kung bakit ang dami niyong alam tungkol sa sulak. Pero bakit hindi niyo po sinabi kay Tio Manuel yung tungkol dito? Tanong ng binata. Ay nako, mga utak pulboro ng mga tiyuhin mo. Kaya pinili ko na lang na wag sabihin sa kanila. At isa pa, hindi na kailangan. Dahil alam nila simulat sa pool na ikaw ang magmamana ng pangalaga. Bueno, ngayong nailigtas na natin ang sulak, mag-isip kayo ng paraan kung paano mapipigilan ang pagpapasabog ng kabundukan. Tugon ng matanda. Kami na pong bahala dyan, Lolo. Sa ngayon, sikapin niyo pong mailayo mga tao sa kabundukan. Wika ng binata. Dali-dali itong tumakbo pabalik ng bundok. Balak nitong takutin ang mga sundalo at mga dayuhang naroon sa pamamagitan ng alagang nilalang. Medyo padilim na nang makarating ang binata at saktong naglalatag na ng kargadang pampasabog ang mga sundalo. Pasimpleng laglakad ang binata papunta sa mga ito upang kunwari ay magtanong. Marami din namang nakikiusyoso sa lugar, kaya panatag itong hindi siya itataboy ng mga sundalo. Napag-alaman ni Jimboy na balak nilang patayin ang nilalang sa loob ng yungib. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito, nakasama ng binata ang hinahanap nilang halimaw. Ilang sandali pa,
Pinaalis na ng mga sundalo ang mga tao dahil sisimula na ang pagpapasabog. Kaagad namang nag-alisan ang mga ito at kunwari ay nakisabay si Jimboy sa pagbaba ng kabundukan. Nang masiguradong ligtas na ang lahat, sinimula ng binata ang balak. Pinalipad nito ang sulak, hinayaang magpakita sa mga sundalo. Nataranta ang mga ito nang makita ang napakalaking ibong nagpapaikot-ikot sa himpapawid. Naglabas ng baril ang mga sundalo. Sinimulan itong paputukan. Ngunit wala itong naging epekto sa nilalang. Bumulusok pa ibaba ang sulak. Kaagad nagsipagtakbuhan ang mga sundalo, maging ang mga dayuhan sa takot na kainin sila nito. Pinagwawasak ng higanting nilalang ang mga kagamitan sa lugar, dahilan para sumabog ng maaga ang mga bomba. At dahil iilan pa lang ang nailagay ng mga dayuhan, hindi nito naapektuhan ang kabuuan ng kabundukan. Matapos ay lumipad na ito palayo. Iniwan ang mga takot na sundalo. Napangiti naman si Jimboy dahil sa naging reaksyon ng mga ito. Dali-daling bumaba ng bundok ang binata at pasimpleng umuwi sa kanilang tahanan. Nadaanan nito ang mga tao, nakikiusyoso sa nangyayari doon sa kabundukan. Masaya akong natapos na ang kaguluhang ito. Sa wakas, makakapagpahinga na ako. Alagaan mong mabuti ang sulak ha. Responsibilidad mo na yan. Wika ng matanda. At sa pagdaan ng panahon, nagawang itago ni Jimboy ang malalaking nilalang sa paningin ng karamihan. Hanggang sa nawala na lang ito sa isipan ng lahat. Patuloy na namuhay na normal sina Jimboy kasama ang kanyang mga tiyuhin. Kalaunan ay nagkaroon ng sariling pamilya ang binata at kagaya ng ipinangako ng binata kay Lolo Badong, masuri nitong inangatan ang sikreto ng sulak. Ilang taon nang nakalipas, wala nang nakarinig ng kwento ng sulak na tila limot na sa alaala ng lahat. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan na patuloy itong nabubuhay. Kagaya ng sinabi ni Lolo Badong, habang namumuhay ang tagapangalaga ng nilalang, patuloy na nabubuhay ang alaala nito sa mga nakakaalam. At ito ang ginawa ng pamilya ni Jimboy. Ipinapasa ang alamat ng sulak sa kanilang mga henerasyon hanggang sa kasalukuyang panahon. Hindi pa rin nawawala ang kwento nang minsang mabuhay ang isang higanting ibon na kinilala sa tawag bilang sulak. Kaunting opinyon para sa kwento na to. Ako medyo napaisip lang doon sa parte na kung yung lolo niya pala yung nangangalaga doon sa sulak, bakit hindi pa siya yung nag-utos sa sulak para pangalagaan yung buong lugar? Pero makikita din kasi natin sa buong kwento at kung pag-aaralan ng lahat na dumadaan ng storya dito sa ating channel, may mga paraan kasi ang mga tagapangalaga ng isang nilalang o tagapangalaga ng isang mutya o agimat anting-anting kung saan hinahayaan nila ang panahon na magpasa sa mga karapat-dapat na mga laga ng panibagong responsibilidad. Ang ibig sabihin, hinayaan lang nung lolo niya yung panahon na magdikta upang maipasa doon sa bata ang pangalaga sa sulak. Kayo ba? Ano sa palagay niyo mga kabayan? Kayo nang bahala mag-comment. Maraming salamat. Magandang araw mga kabayan, nandito na ako uli ngayon sa studio. May nabasa akong comment regarding sa promo natin
Ang promo kasi natin ngayon, buy 3 t-shirts halagang 1,000 pesos na lang. 499 ang isang gabay t-shirt natin, makakatipid kayo ng almost 500 pesos. Pinapaubos ko yung stocks natin mga kabayan at baka hindi na ako mag-restock nitong gabay t-shirt. May nagsabi din sa comment section baka daw pwede ko ipakita na suot ko yung damit. Walang problema dyan. Yung suot ko ngayon ay large. Eto siya, color black. Ito yung fit niya. Tapos ito may gabay medallion din ako suot. Pinakamagandang tignan dito yung likod syempre. Merong silicone logo yan. Ito yung color black. Syempre, huwag niyong kakalimutan, meron tayong signature dito na likha. Ito yung black. Next, itong brown. Ito naman yung color brown natin mga kabayan. Kung mapapansin nyo, bronze yung kulay ng tatak niya. Sobrang bagay sa kulay ng damit. Ito yung harap. Large yung suot ko ah. Then, ito naman yung likuran. JD Silicone logo. Next, khaki. Game. Ito naman mga kabayan yung khaki natin. Kung papansin nyo, parang ube naman yung print niya. Ito sa mga mahilig sa light colors, yung nakakaputi. Bagay sa inyo yung kulay na to. Yan. Pati likod, JD Silicone logo. Last color natin, gray or dark gray. Ito na yung last color natin mga kabayan, yung dark gray natin. Tapos yung print naman niya ay color white. So ito yung likod. Again mga kabayan, naka-buy 3 for 1,000 pesos tayo ngayon na promo. Mag-message lang sa Facebook page kasi yung promo natin ay pwede lang orderin sa FB page. Hanggang kailan meron ng promo hanggat merong stocks. Upon checking kasi, yung ibang sizes ay out of stock na. Pabilisan na lang mga kabayan kasi mabilis talagang umorder pa nagsabi ako ng promo. Talagang kinukuha ka agad ng mga kabayan natin. Kaya hanggat meron, mag-message lang kayo. Maraming salamat. Peace.